Nole Me Tangere, Kabanata 5, Pamagat, Isang Tala sa Gabing Madilim. Nang araw na iyon ay nagpunta sa Maynila si Ibarra at nanulayan sa Ponda de Lala. Sa loob ng kanyang silid ay nagmuni-munito tungkol sa sinapit ng ama. Di nagtagal ay napatingin ito sa Dorongowan. Sa kabila ng ilog ay tanaw na tanaw ng binata ang nagliliwanag na bahay ni Kapitan Tiago. Tila naririnig pa niya ang kasayahan sa loob ng bahay, ang tugtog ng mga orkestra at kalansingan ng mga pinggan. May nagaganap muling isang kasiyahan sa bahay ng kapitan noong gabing iyon. Dumating ang nag-iisang anak na dalaga ni Kapitan Tiago na si Maria Clara. Sinalubong naman ang dalaga ng kanyang mga kaibigan, kababata, mga Kastila at paring malalapit sa ama, mga Pilipino, insik at militar. Nakasuot ng isang marangyang kasuotan si Maria Clara na napapalamutian ng alahas na diamante at ginto. Ang lahat ay nakatuon ang paningin sa kagandahan ng dalaga. Matyaga namang inaayos ni Doña Victorina ang buhok ni Maria Clara. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Celito B. Arasa. At ngayon ay mag-uulat ako tungkol sa No Limitang Ere, Kabanata 6 na pinamagatang si Kapitan Tiago. Si Kapitan Tiago. Ang katangian ni Kapitan Tiago ay tinuturing hulog ng langit. Siya ay pandak, di kaputian at may bilugang muka. Siya ay tinatayang nasa pagitan ng 35 taong gulang. Maitim ang buhok, at kung hindi lamang nananabako at ngumanganga, maituturing na siya ay magandang lalaki. Siya ang pinakamayaman sa binundok dahil sa marami siyang negosyo at iba pang klaseng ari-arian. Tanyag din siya sa Pampanga at Laguna bilang asindero. Hindi kataka-taka na parang lubong hinihipan ng pagpintog ng kanyang yaman. Dahil sa siya ay mayaman, siya ay isang impluwensyadong tao. Siya ay malakas sa mga taong nasa gobyerno at halos kaibigan niya lahat ng mga prayle. Ang turing niya sa sarili ay isang tunay na Kastila at hindi Pilipino. Kasundo niya ang Diyos dahil nagagawa niyang bilhin ang kabalanan. Katunayan, siya ay nagpapamisa at nagpapadasal tungkol sa kanyang sarili. Ipinalalagay ng balanan na siya ay nakapagtatamo ng kalangitan. Iisipin na lamang na nasa kanyang silid ang lahat ng mga santo at santong sinasamba katulad nina Santa Lucia, San Pascual Baileno, San Antonio de Padua, San Francisco de Assis, San Antonio Abad, San Miguel, Santo Domingo, Jesucristo at ang banal na mag-anak. Para kay Kapitan Tiago, kahit na ano ang itakda ng mga Kastila, yaon ay karapat-dapat at kapuri-puri. Dahil sa kanyang pagpupula sa mga Pilipino, siya ay naglilingkod bilang gobernadosilo. Basta opisyal, sinusunod niya. Anumang reglamento o patakaran ay kanyang sinusunod. Sip-sip din siya sa mga taong nasa poder, basta may okasyon na katulad ng kapanganakan at kapistahan. Lagi siyang merong handog na regalo. Si Kapitan Tiago ay tanging anak ng isang kuripot na mangangalakal ng asukal sa Malabon. Dahil sa kakuriputan ng ama, siya ay hindi pinag-aral. Naging katulong at tinuruan siya ng isang paring Dominiko nang mamatay ang pari at ama nito. Siya ay mag-isang naglalakal. Nakilala niya si Pia Alba na isang magandang dalagang taga Santa Cruz. Natulong sila sa paghahanap buhay hanggang sa yumaman ng gusto at nakilala sa alta sosyedad. Ang pagbili nila ng lupain na sa Santiago ang naging daan upang maging kautang-utang nila
roon na ang kura na si Padre Damaso. Naging kaibigan din nila ang pinakamayaman sa buong Santiago, si Don Rafael Ibarra, ang ama ni Cristomo Ibarra. Dahil sa 6 na taon ng pagsasama, sina Tiago at Pia at hindi nagkaroon ng anak kahit na kung saan-saan sila namanata. Dahil dito, ipinayo ni Padre Damaso na sa bando sila pumunta kina San Pascal Bailon at Santa Clara at sa Nuestra de Salabao. Parang dinidig ang dasal ni Pia. Siya ay naglihi, gayunman nagiging masakitin si Pia nang siya ay magdalang tao. Pagkamanganak niya, siya ay namatay. Si Padre Damaso ang nag-anak sa binyag at ang anak ni Pia ay pinangalanang Maria Clara bilang pagbibigay karangalan sa dalang Pintakasi sa Obando kay Tia Isabel, pinsan ni Kapitan Tiago, ang nagtakong mag-aruga kay Maria. Lumaki siya sa pagmamahal na inuko ni Tia Isabel, kanyang ama at mga prayle. 14 anyos si Maria nang siya ay pinasok sa Beaterio ng Santa Catalina. Luwaan siya nagpaalam kay Pari Damaso at sa kanyang kaibigan at kababatang si Crisostomo Ibarra. Pagkapasok ni Maria sa umbento, si Ibarra naman ay nagpunta ng Europa upang mag-aral. Gayunman, nagkasundo sina Don Rafael at Kapitan Tiago na maski nagkalayo ang kanilang mga anak, pagdating ng tamang panahon, silang dalawa, Maria at Crisostomo, ay pag-iisang dibdib. Ito ay sa kanilang paniniwala na ang dalawa ay tunay na nag-iibigan.